Given the cantilever beam shown in the figure, calculate the maximum bending stress in megapascal, calculate the moment at section B, and then calculate the bending stress at a point 20 millimeters from the top of the beam on section B. Okay, so para masagot natin, kunin muna natin yung mga reactions. So meron dito, tapos meron din ditong moment reaction. Okay, so let's take summation of forces y equal to 0. So we have RC will be equal dun sa load, no, which is triangular. So 1/2 base times height. So that gives us 3 kilonewtons. Although hindi naman natin kailangan pala yung RC, no, kasi shear lang yan. But anyway, kunin na lang natin yung moment sa C. So sa taking summation of moment at C equal to 0, we have MC. Assume ko na lang na counterclockwise passing. So we have negative MC plus yung moment nung triangular load. So 1/2 base times height. Tapos ang moment arm nun, di ba ito yung magiging resultant nun eh, ay nasa 1/3 ng 6. Ayan, equal to 0. So therefore, the moment at C is equal to 6 kilonewton meter. Okay? So yan yung moment sa C. And actually, kapag cantilever, alam natin na yan na yung maximum moment kapag cantilever. Okay? Sure na yan, yan na yung maximum moment. No? So, pag dinrawing mo yung moment diagram nito, kaya ang itsura ng moment diagram niya, parang ganito. Ganyan. At tapos, dahil ito ay first degree, sa moment diagram, third degree na to. Bakit third degree? Kasi 'di ba, pagdaan mo ng shear diagram, mapaplasan to ng 1, kaya second degree. Tapos pagdating mo ng moment, mapaplasan na naman ng 1, kaya third degree. Okay? So yun yung moment diagram niyan. But anyway, ang kailangan lang naman natin is yung maximum bending stress. O ibig sabihin, nandito yung sa C, yung maximum bending stress. So for number 1, the bending stress maximum is at C. Okay, which is MC over I, yung computation. Yung M natin is yung M sa C. Gawin lang natin tong Newton mm para maging megapascal yung sagot natin. Tapos yung C natin, so alam din natin dapat na yung maximum bending stress sa section is nasa extreme fiber. Nasa extreme fiber either sa top or sa bottom kasi rectangular lang naman yan. Kaya yung C natin is half ng 150 over I. So yung I dito, rectangle lang naman, edi B H cube over 12. So that will give us the maximum bending stress. And that's 32 megapascals. Okay? So our answer for number 1 is letter B. Next, calculate the moment at section B. So ano naman daw yung moment dito? Okay, so dalawa ang option mo dyan. Pwede mong kunin yun sa moment diagram dito, no? Or pwede kang mag-method of section. I believe mas madali yung method of section dito kasi yung moment diagram natin, third degree na eh. Medyo mas complicated na yan. Kaya maganda, mag-method of section na lang tayo. So by method of section, kakat lang ako dito. Isolate natin yung kaliwa para mas konti. So ganito yung sa number 2. Okay, so this is located at 2 meters. And ito yung point B. So sa point B, meron tayo dyang shear tsaka moment.
Ito nga hinahanap natin yung moment sa B. So, para ma-compute yan, basically, moment lang tayo sa B, di ba? Kaya lang, kailangan mo to malaman. Ano yan? So, ano to? Tawagin kong Y. So, yung load dun sa B. No, hindi siya equal sa 1, ha? Kasi as you can see naman, iba yung sukat niya. So, to solve for Y, we will just adapt ratio of proportion. Now, this triangle will be similar to this triangle. So, by ratio of proportion, we have Y over 2 equals 1 over 6. Ayan o. Y over 2 ay equal sa 1 over 6. Ilalabas, yung Y na yon is 2 over 6 or 1/3. No? Or 0.33. Okay? So, ibig sabihin, ito ay 1/3. Alright, so let's take summation of moment at B equal to 0, assuming counterclockwise positive. We have area ng triangle, ayan, 1/2 base times height, times yung moment arm ng triangle, again, ang centroid niya ay nandito sa 1/3 ng 2. 1/3 of 2. Okay? Counterclockwise yan, and then yung moment na ina-assume ko sa B ay clockwise, and that is all equal to 0. So therefore, the moment at B is equal to kay 0.222 kilonewton meter. So that is letter B. Okay? And lastly, number 3, calculate the bending stress at a point 20 mm from the top of the beam at section B. So for number 3, kunwari, ito yung cross-section sa B. Ito yung cross-section. Ito ay 50. Ito ay 150. Okay, so ang neutral axis niya nasa gitna. So ibig sabihin ito ay tig 75. Pero ang tinatanong niya sa atin, hindi naman yung maximum moment sa B. Kasi kung maximum moment yun, sa extreme fibers yun. Di ba? Ang tinatanong niya lang, what is the bending stress 20 mm from the top. So kunyari, ito yung fiber na tinutukoy niya. No, 20 mm from the top. Okay? Ano daw yung bending stress siya? At a point 20 mm from the top. Okay? So to compute, we have FB or bending stress. Ganun pa rin yung formula, MC over I. Pero tandaan lang natin, itong C na to is yung distance nung fiber from the neutral axis. So yung C na yan, ito, which is 75 minus 20, which is 55. Tapos yung moment na to, dahil ang hinahanap natin is bending stress sa B, yung moment na to, moment din sa B. So hindi yung ano, no, hindi ito. Hindi ito. Hindi ito. Kasi itong moment na to, sa C yan naka-apply. So sa B yung pinag-uusapan kasi yun yung sabi ni problem. So dapat yung naka-apply natin na M dito is yung moment din dun sa section na pinag-uusapan. Okay, kaya ito yon. Okay, tapos yung C natin ito. Tapos yung I natin, actually yung I natin is moment of inertia naman ng buong section. So it doesn't matter kung saang section yan o kung saang fiber yung hinahanap. So yun pa rin yan, BH cube over 12. So substitute natin lahat. 0.222, gawin ulit nating Newton millimeter to para diretso megapascal yung sagot. Yung C natin dito ay 55, tapos yung I natin ay 50 times 150 cube over 12. Okay, and that will give us the bending stress at the fiber 20 mm from the top. And that gives us 0.8
0.869. So may konting discrepancy lang kasi hindi ako nag-round off. Kung i-round off ko yung 0.222, ito yun. So may discrepancy. So 0.868 lang. So anyway, 0.868 or 0.87. Okay? So actually, sa choices, ito na yan. Kaya lang, may nakalagay kasi dito na compression or tension. So, paano nalalaman kung compression or tension? Okay? So, ito yan eh. Okay, ito yan. Nasa top, no? Sa top. So, actually, may mali dun sa, sa choices na nailagay. Dapat, itong fiber na to is under tension. Bakit? Kasi, ang bending moment natin pa ganito, dun sa section na yon. So, ibig sabihin, dahil ito yung tail, ito yung puwet ng moment, yan yung tension part. Yung nasa ilalim, pag ganito, sa compression yun. Kung pag ganito yung moment natin, nasa ilalim yung tension, nasa ibabaw yung compression. So, sa case na to, dapat nasa ibabaw yung tension. Okay? Nasa ibabaw yung tension. Kaya dapat ito, ang tamang sagot dito, dapat tension to. Kasi nasa ibabaw siya ng neutral axis. Okay? So, ganito yan, no? Kumbaga, parang yung section mo, sa side view, ito siya. Side view. Tapos, ang naka-apply na moment pag ganito. So, that means, itong area na to is subject to tension. Okay? Tapos, itong area na to is subject to compression. Okay? Nasa top yung tension, nasa bottom yung compression. Okay? Another explanation is, if you look at the bending moment diagram, yung moment na to, negative, no? Actually, lahat ng moment dun sa beam, negative. Pati nandito, negative yung moment. Eh, di ba pag negative yung moment, no? Ayan, no? Negative yung moment. Kapag negative yung moment, nakasad yan. Yung effect niya sa beam, nakasad face. So, yung ibabaw, tension, yung ilalim, compression. So, dapat talaga tension to. Hindi compression. So, nagkamali na ako dyan ng lagay. Okay? So, ang tamang sagot ay 0.87 megapascal under tension. And that's how we solve this problem.